into your sanctuary. You standing face to face. I look upon your countenance, see the fullness of your grace. I can only have and say, you're awesome in this place. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of our praise. To you our lives we praise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of our praise. To you our lives we praise. You are awesome in this place, mighty God. As I come into your presence. As I come into your presence, past the gates of grace, into your sanctuary, to standing face to face. I look upon the mountains, I see the works of grace. I can only bow down. Sino mag-exhort? Sino mag-exhort? You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of our praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place. You are awesome in this place, mighty God. Oh, yes, Lord. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of our praise. To you our love we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, our Father. You are worthy of our praise. To you our life we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of our praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. Father God, we praise you, we glorify you, we magnify your name, O Lord God. We lift up your name, O Lord God. Father God, we pray that, O Lord God, in this evening, O Lord God,
your presence will be with us. As you said, you are here, God, in together, you will be in our midst, O Lord God. Husbands, sa oral, sa gawin ito, our corporate prayers, O Lord God. Thank you sa mga kapatid, O Lord God, na nagbigay sa kanilang oras. Bagamat sa kanilang kapaturan, galaan nila, O Lord God, sama-sama kami, upang sama-sama magkapanalinan, O Lord God, magpalakasan, O Lord God, hiling sa inyo, O Lord God, ang inyong kabutihan mula sa inyong awat ng Pag-Lord. We pray, O Lord God, that the floodgates of heaven, O Lord God, will be open, O Lord God. You will pour out, O Lord God, provision for our finances. Yes, Lord. Provisions, O Lord God, sa lahat ng aming kailangan. Restoration ng relationship ng family, parents to children, O Lord God, brothers and sisters and mga siblings, O Lord God, sa grandparents, ang mga children, O Lord God, sa mga kaibigan, colleagues, O Lord God. I-restore mo, O Lord God, kung meron mga relationship na nasira, O Lord God. Nawa, dalangin namin na linisin mo ang bawat puso ng bawat isa, linisin mo rin ang bawat isipan, O Lord God. Puspusin mo ang bawat isa, O Lord God, sa amin na narito, sa mga kapatiran namin, makakasama namin, O Lord God, O Lord God. Linisin mo ang aming mga puso, O Lord God, at handa kami, O Lord God. At bigyan mo kami ng pagkakataon na makalapit sa inyo, O Lord God, sa aming sama-samang panalangin, O Lord God. Nawa po tayo sa inyo ang aming mga puso, ang aming mga isipan. Ganyan din, samahan kami ng banal na Espiritu para sa mga bawat dalangin, O Lord God, kahilingan, prayer request, O Lord God. Nawa ito ay magiging masambit namin, O Lord God, madala namin sa inyo, O Lord God, upang ang mga dalangin kahilingan, O Lord God, ay pagbigyan mo ng kapilinan. Yes, Lord. Lord God, maraming salamat dahil binigyan mo kami ng isang ganitong araw, O Lord God, upang magsama-sama, makarinig yan ng mga salita upang maunawaan namin ang kahulugan ng panalangin, O Lord God. Turuan mo ang bawat isa sa amin, O Lord God. Kung ano ang motibo, kung ano ang nais ninyo iparating sa amin, bakit kami nagsasama-sama panalangin, O Lord God. Buksan mo ang puso, O Lord God, ng bawat isa. Ganun din ihanda mo ang puso, O Lord God, ng kapatid na mag-exhort na yun, O Lord God, patungkol sa kanyang mensahe. Buksan mo ang aming mga puso, O Lord God, upang hindi namin maunawa ng mensahe na nais mo, O Lord God, sa amin. Mensahe na napakahigit na kailangan, O Lord God, ang panalangin, ang makipag-ugnayan sa inyo, O Lord God, at ipanalangin namin ang mga kapwa namin. Sa sama-samang panalangin na ito, O Lord God, nawa maging tagumpay ang kalalabasan nito. Nawa ang pagtatapos ng panalangin at sama-samang panalangin ito, O Lord God, maraming kahilingan ang inyong sasagutin. Maraming kahilingan o dalangin, O Lord God, ang inyong katatanggapin, O Lord God. Dalangin namin, O Lord God, na sa bawat kahilingan ng aming mga kapatid at hindi sa amin, O Lord God, nawa maigulong namin ito sa inyo ng puspos ng may kalisayan, O Lord God. Maraming salamat sa tahanan ito kung saan kung saan ang daming dinadaos ang prayer meeting namin ito. Puspusin niyo po ang papapasunog ng tahanan ng bahay panambahan na ito, O Lord God. At nawa pagpalain niyo ang aming magiging pastora, O Lord God, na tahanan ito o magiging tagpuan, O Lord God, ng aming mga panahon. Pagpalain niyo ang kanilang buhay. Maraming salamat. Ginagamit mo sila kung kami ipabayan, kung kami isamahan, kung kami ay tulungan sa sama-sama panahon. Muli, O Lord God, maraming salamat. Ingatan mo po mga kapatid namin na paparating pa lang
pagkaloob mo sa kanila, ang kaligtasan, ang makarating na wala anumang sa puno sa dito sila magkakasin. Hinihintay namin sila na may kulo ng kaluluwa. Yung sukulod na makasama namin sila sa ganun. Kamuli, namin sa kanila. Hindi ko sa ba? Wala o wala sila pangalan. Kasama ko na lang. Kasama ko lang. Amen. Tinatanong ni Kuya Manny kung ito mag-extra. Sila. Sunod yan. So, simula natin kahit tarangan pa sila. Tarangan, ano? Nakalaki. Kapag na. Sige, at mag-testimony muna tayo. Ang mas maganda. Unahan muna ng system. Tapos closing na. Sige, sinong palagay ko sa magandang si Ate, Ate Carly, may testimony ka ba? Hinihintay natin sila. Speechless ko. Ramdam mo yung kahit na nasa ano ka, naging ko na give up sa kahit sa kasamahan mo, sa trabaho, sa bahay. Kasi kahapon may pwedeng hindi mo paunawaan sa bagay. Pero hindi ako sumasagot. Yung lalaki ka, si John, ang nakain sa kasagutan sila. Kasi meron yung wala ako doon, naabutan niya na ang ginagawa doon sa ang ano lang doon, sa aircon. Kasi nga nilagay nila doon sa ano, si Pagsak, doon sa sala namin. Siyempre ang inig. So, saan sabihan na niya, dapat sabi niya, ipaalam niya. Ay, yung pinaka, yung external sa sala niyo. Saan si Pagsak? Hindi, ano nila pwede kasi nasa, ano sila sa entrance nila. Sabi ng Pagsak. So, pinasabihan niya, bilang sa kanap ko nagtulog doon sa wala ako doon. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Hindi ko alam. Eh, nung dumating na ako, pinito niya. Kala ko sabi niya kasi sabihan niya na ano, ang masama sabi niya dito, sa akin magsagad kasi ako yung reklamo, ako yung ganito. Eh, wala lang ako. Hanggang sa dumating yung asawa ng doon sa sabi niya, lumabas siya. Sabi na, mabuti yung mga kaalaman sabi niya dito. Nagkakalaban tayo para malaman kung ano yung sino yung nagsasalita talaga nasa harapan o yung pag-alis na ng tao, pag-alis na lalaki yung magsasalita. Maayos naman yung lalaki. Kaso yung babae, siya yung dala ng dala. Hindi lumabas ako doon sa pinto. Baka sabi ko makalimutan itong isa babae yung Sabi ng babae kasi bungad niya, lumabas ka raw dyan, pagsuntukan kayo. sapakan kayo. Sapakan kayo. Ayan, lumabas yung lalaki. Nakatayo na ng lalaki doon. Ako din nakatayo lang sa pintuan ng kwarto namin. Sila lang, ito maayos naman sila mo. Sabi yung mga babae. Ang nagsabi ako na usapang lalaki, huwag na kayo makisawsaw. Kaya tumahigit siya. Salamat sa Panginoon kasi sa ganun na sitwasyon, siya palagi yung nasa gitna namin. Kasi pag puro ako wala ang mangyayari, gulo-gulo na lang. Tumawag na lang yung yung sa JC natin, yung So, in short, yung naglagay siya ng window type, nilagay niya sa wall, papasok na yung labas ng nasa sala ninyo. sa sala pa. Ay, hindi Dati naman po, nakakapatid sa kitchen. Hindi kami makapagluto talaga. Is lang, quiet lang ako. Hindi kami makapagluto. Papasok pa lang, tapos hindi kami makapagluto ng baon. Kasi pintuan ng kwarto nila, doon talaga nila, paglan nila doon. Tapos yung lahat ng inipasok sa ninyo. Siyempre, doon talaga sa Kasi wala po silang bintana, di ba po? Kaya yung
air kanina parang kahit saan pwede ginagay. Yung ano pala, yung Window. portable. Hindi. Ang aircon po talaga. Pero ginagawa nilang, di ba? Sa nalagay. Sa ilagay. Wala kasi silang ganyan. Bakit hindi nabutasan? Wala din May tao na ako. Mas dapat window dapat split type. Kami nga, tiniis na lang namin yung kamahal-mahal ng split type. So, dapat split type yan. Para Para mas mas split type. Wala ko siya pang bili. Yung pala yun. Namin, no? Sabihan naman yung naka-front na, ibenta nyo yung window type nyo ng 500 kasi gusto nyo ibenta 700. Wala namang bibili. Ibenta nyo ng 500, dadagdagan ko ng 400 para makabili ko yung split type. Kasi 900 din yung sa amin. So, hindi sila kasi ano daw. Pero sabi ko sa ako ng Panginoon, yung lagi yung siyang nandyan talaga. Ramdam ko talaga yan. Kahit na may mainit dapat palamig ka. Kasi kung puro mainit. Saka, Mainit na nga yung buga ng aircon. oo, mainit na yung buga ng aircon. Initan mo pa ng ulo. Tapos, kanina, at saka yung nila doon, issue lagi doon. Yung nagsisigarilyo sa loob ng CR. Mapapaaway ako. No, ito nga kasi hindi nanigarilyo. Ang tao din naninigarilyo. Oo. Dapat siya maligarilyo sa kwarto niya. Tapos nilagay na doon sa DC na hindi maniligarilyo sa loob ng CR. Nag-screw naman siya doon, di ba? Kita ang sa lib. Tapos ito, nakatid pa kanina ng kahoy na papunta po kami. Ngayon, lumumpat din dito sabi niya. Hindi talaga mapagsabihan. Sabi niya, si John, doon pa din na napunta niya nanigarilyo sa loob ng lib. Sabi ko, magawa natin. Sinabi na rin sa DC sa kahoy. Kaya pala sila Kuya Jobber lumipat ayaw na rin daw doon. Doon na sa amin si CR. Oo, kaya nga kasi doon, mama, ano Mas talaga. malinis doon kasi papaano. Oo, dalawa lang kayo doon, di ba? Oo, talagang kanina, nakatubig na, nililisa ko talaga yung CR. Ito, galing niya pa nasasabi ko, bakit may sarili ko tayong CR sa kwarto, di ko nalinisan doon. Yung CR din naman tayo doon, linisan na lang natin. Sabi, ginawa ng sarili ko patulog. Hindi naman sa ganun. Kasi, yung singaw kasi na lumalabas, yun din sa amin papunta. Sabi ko, isipin na lang natin na sarili talaga natin bahay. Kasi pag walang malasakit. Walang malasakit, wala Lahat talaga. kayo, may tain na dun. Kahit yung kabila din sila doon kabila, hindi sila naglilinis. Okay lang ako. So yung malilinisan ko lang, wala lang mawawala sa akin kung didilisan sa Sabi nga nito kanina, sabi niya, din sa kabila, si Kuya David naglilinis. Kasama niya doon sa Hindi na lang sabi niya, pero baka mauubos ni pasensya na. Sabi ko, sige lang, ganun talaga ang buhay. Salamat ka na talaga na dami mga struggles. About sa sahod, pero God will always, sabihin mo, wala na talaga, kahapon wala nang laman yung namin, past present. Pagkagabi, may nakatid na 4 na slice ng bambus. Tama sana. Sige na, magluto na kayo. Bukas na yan, sabi ko ganun, sopas na lang ito. Tinaba naman ako magluto ng sopas. Sabi ko, ano lang, tinapay na lang, may pandesal naman. Sabi niya, okay, sige, bukas na yung sopas. So kanina umaga, sabi ko, mamaya ng hapon, gabi yung bango, sabi niya. Hindi pa siya nagsasagot. Sabi ko siya pala, ano po, yan na, nakakalipot ako. Bukas na dalawa na yun pinag-usapan pa na namin kanina. Salamat talaga sa Panginoon kasi yung walang-wala ka na talaga, siya yung nag-provide. Ginagamit niya yung kahit sino na makapag nung kailangan. Basta yung sabi ko, faith lang. Faith lang talaga. Ito sasabi sa akin. Kasi minsan yung iba, sabihin pa, bakit makakain mo na pala ng palakaya mo? Sabihin mo pa ng gano'n. Pero kahit ako hindi ako nawala.
umalis, bago matulog lahat, pray muna. Pray talaga. Ito na, sabi ko, yung pagpapit ko na bago pumasok sa ako, hindi ko namamalayan yung, parang yung masyadong ma-eating. Tapos nasa yung sa siya, syempre, talagang ngayon ko, hanggang sa yung pagtitimpi ko, may tao doon na talagang pipindutin na lang, ayaw parang i-plus. Ay, nabi ko, ang galabas na naman. Nabi ko, sabi ko, hindi ako marunong mag-arabi. Tapos pwede na, mabimalo mo na, sabi ko na. Kaya talagang sabi niya, mapapaawit talaga ako dito sa CR na pan. Kaya sabi ko, tama nga tayo pag before and after na pan, unahin nyo talaga magdasal na. Pagkabising, pagkatulog. And then yung protection talaga, tas na hindi mo namamalayan na talaga protect lang ka. Ang kasi sabi ito, baka masakaan yung dahil sa sobrang ko. Hindi, sabi ko, basta masakit na rin ako, ilalabang ko. Sabi ko, paglalabang ko. Kasi yung area namin si harapan ng pinto, babae na lang. So nalaga ko ng pinto ako para ay hindi ko talaga yung buwan niya nakipag-ganon sa tumigilan siya na nakita ko nakita na siguro niya ang umiyak. Kasi ang tinatakutan ko, sabi ko sa kanila, yung siyempre, yung hindi mo alam yung utang ng tao, nasapak ka, kung sa sunod ka, sapakin ka lang yung helmet nila, mawala ka na ng malay, doon ang mangyayari. Sila wala pakialam, sino problema? Kaninong problema? Sa akin sabi ko, yung company ng hindi yan ang problema sa'yo, kaliwali sa akin. Wala tayong kontrata dito. Ayun, sabi niya, hindi na ako bukas pasay dito sa CR. Kasi, ano talaga, mahirap ang gano'n. So, kung way na talaga ng Panginoon na hindi talaga siya ilalay doon. Kasi, talagang maano siya, makaaway siya kasi. Sa sobrang mainitin ng Panginoon niya. Tama sila ng pastor niyo, ayaw mo, yun ang binibigay sa'yo. Tama naman si pastor, iwasala ko muna ako sa siya, sabi ko ganyan. Hindi nagpasig na ako sa labas, ang tama nung napasig ako sa labas, ito nakita ko nga ito, sabi ko ba, eksakto. Sabi ko, tama ka, mahingi ko nga ito, sabi ko niya. Tapos ngayon, yung mga kasama ko niya pa, nagtataka, kala nila nila sa bahay ko nilalagay. Hindi, doon sila, sinabi ko sumbuhan, puro mga M, puro mga tinginan sila simbahan ka. Tapos, hindi sila maniwala na dadalhin ko tayo nagtitin ako. Nakita na nila, nagbilap ako sa Bobby, then nag-taxi na ako. Dati doon makuha ko pa sa tapat namin. Alam nila, dito ko talaga dinala na diretso na. Tapos yun nga, yung kinubukasan yun, yung pagpunta ko sa bahay na ako, nasabi ko, dati paalamin muna yung aircon doon doon sa naka-crowd. Sabi ko, ba't hindi paalam? Ano ang problema mo sa amin? Sabi sa akin, doon na, nagsimula pa namin. Yung kakanang ako. Sabi ko, ito, marami kang reklamo sa amin, marami kang complaint sa amin. Pero, ito nga yung sagot ko sa kanila, sabi ko. Bakit ba't kayo nag-aaway? Kaliwat kanan kayo Anong oras kayo nag-aaway? 10 oras ng madaling araw, 10 oras ng gabi. Minsan, hindi na rin ba kayo sa akin? Hindi na rin ba kayo reklamo sa akin? Oh my God! Uy! Dito ka sa ating pas? Hello po, good evening. Baka naliligaw kayo Oh, very good! You are all blessed, because of the new car of Sister Rona. I'm dreaming that I should be the one to... Mas may kinasal sa intercon na mayaman. But Pastor, That's the only you don't even know the driver. What? She drives like a cowgirl. My feet is puzzled. He's also putting the brake. Welcome back! Pastora. Again, what is that? Oil from Jordan. What is that? Olive oil from Jordan. Yeah, that's very nice. This is original. Yeah. Yeah, How from Jordan. about Pepsi? Original. Pastor, Si Budia. Pastor, you remember the words was mentioned last week? Yeah. It's you are in danger. It's just left the pen and the paper. Sister. May pasok.
Oo, nagbiyahe siya. Reza. Natuloy ba siya? Tama? Yes. Tayo lang natin sila. Ganda ng ginawa niyo po sa ayos. Mas mainam na. Kasi si Kuya Jay, Ay, po yan. ang siyang gumawa na. Hindi sa CBU, hindi na kailangan lumabas yung isang room. Oo nga. Pag tinignan mo sa picture na, napaka-elegante. Lalo na yung ano, Start na tayo. Kapag naka-awit na kami, naka-pray na kami, nakapag-testify na po yung iba. So message na tayo, marinig tayo. Dahil alam ko, gutom na kayo. Okay, so simulan po natin. Kuya, mas maigi doon ka na lang, kuya. Makikita ka dyan, nakatalikod ka. Dito na kuya. Kasi wala namang upo doon eh. Hindi ka abutin, o hindi ka nang abutin. Yan. Kaso, May limit to. Itaas na lang po. Taas na sa lamin eh. Ay, matangkad. ay, matangkad. Yan. Bakit mo? Or 11. Uy, takot yan eh. Naku, paano yan, Ate Dan? Wala na tayong shoes. Yay! Sige na, start. At nakakawit ako rin. At my short exhortation, the title is The Purpose of Prayer. Actually, marami yan eh. No? So many teaching about the purpose of prayer. But let me give you one good example that we can somehow give importance about the prayer. Actually, mga testimony kayo na. We have to testimony. I do believe dapat itong exhortation ko yan. Sino nakaka-remember ng Matthew chapter 4, verses 1 to 11? Anong meron mo sa Matthew chapter 4, verses 1 to 11? Yeah. Temptation. That's correct. That's the temptation of the Lord Jesus Christ. After the water baptism, then it started from verse 1, said that the Spirit of God led the Lord Jesus Christ to the wilderness to do the fasting. But actually, it is a combination of the prayer and fasting. Kasama po yan, prayer and fasting. Dilid po siya doon. Then after po nung prayer and fasting, alam natin sumunod. The next one, it is the temptations. Yung three temptation ng tao. My question is, assuming hindi nag-prayer and fasting na ang ating Panginoon, then he was tempted by the devil. Do you think it will be the same as well? Yes, it's the same. Yes, why? Because God, even though He is human, He knows His purpose why He is here. And He's 100% human, and also His deity as 100% God is still with Him, but it's not the existence. So, same result. It will be again the sweet victory of the Lord Jesus Christ, even if it is not a nag-conduct siya ng prayer and fasting. Any other pwede magdagdag before that we can proceed? My question is, if the Lord Jesus Christ never went for prayer and fasting, and He was tempted by the devil, palagay niyo pareho din ang result? Yes, okay. Because he knows his position, and he knows his authority and his rights, Okay. and he knows the divine language, the divine language, which is the word of God, that is a sword for the devil. So knowing your rights, and especially knowing the divine language, give you the authority to fight against the king of the devil, I mean the king of the world, that is the devil. Okay. So, yeah, for me, Yeah. Maiba ha, maiba. Maiba lang ako. It will not be the same. Kasi maybe because we are all looking into the perspective that He is God. That's why the result will be the same. So let us look at the perspective that He is also 100% human. So that flesh is being tempted. The flesh, if you would see all the temptation, is about flesh. So the temptation is also
on the human side of our Lord Jesus Christ. That's why when you do the prayer and fasting, sabi nga natin, we let the flesh be weak and the spirit be strong. So during the time, he is 100% human, so he gave himself into prayer and fasting, so his human nature will be weakened, so his spiritual will be strengthened. So without putting our perspective as he is 100% God, I would say that the result will not be the same. Ako pa sa isang Sige. paiba din po. Sa akin din po, kung hindi siya nag-fasting, iba yung atake. Kasi isa sa temptation is about hunger. Kasi yun yung isipin, hindi lang namin nabubuhay ang tao sa tinapay, diba? Kung baga, kung hindi siya nag-fasting, iba yung temptation niya. Hindi tungkol sa hunger, hindi tungkol sa ganito, di ba po? Ganun. Pero siguro dahil sa fasting na yun, yung atake kasi, yes, yun, isa doon is yung hunger. Dapat, yung, di ba, yung maging, hindi lang, baga, meron sa kasi yung meron siyang gustong ipalabas. Because I got Oh, okay, ako din kasi ito exactly din yung kanina ko pa dinidebatihan kasi sabi nung isang tao na God will never change what law that He imposed. Ang akin is in my stand, God is a loving God and He is omnipotent God. It means that His power and authority is beyond our measure. So, yun lang gusto kong i-emphasize that if God wants to, He will. And He can and He could. So, yun lang yung omniscient power and authority niya. Yun lang yung pinangahawakan ko. Kasi, ang sabi niya, our prayers will never, actually, it's Miriam Santiago, our prayer cannot change God's decision. It is our decision will change our heart. But there are instances that really God interferes if we submit to Him and if we ask it earnestly. It might not be His will, but still He will give what our desire according to His will. Because sabi nga ni Pastora, pwede tayong mag-plead to our God. We can vouch to our God and we can also ask for a barter. You know, yung pwede tayong mag-bargain. Because God is, we have a personal relationship. So what I am saying, I will stand in my position that God, even though Jesus at that moment is 100% God, but He is also 100% human. So in that moment, hindi talaga siya matitalin. Kasi nga, aside dun sinabi ni Sister Dorothy, He knows His authority. And from the moment that He was born, He knows already that what is His deity. So I don't think that He will dissuade by sin. Okay. Can I add? Opo, yes. God knows everything. So there is maybe a reason why this situation happened because He allows it. And also because He knows the future. He is the beginning, now, and the end. So everything that is written. Masarap pa rin. Pagtutog ka lang sa Bakit? Sa taas na rin po. Ha? Sa taas. Sabi may niya. po sa taas. Walang tao? Hindi. So everything that he did and happened and written in the book is for always a purpose and a reason. He's giving us an example that we have to defeat our flesh and knowing our human rights. So fasting is one of the ways, as what Pastor is saying, that through fasting, it will weaken the body and strengthen the spirit. So why he gave this example, it's for us to remember that there are times that we will need to fast. Because we are so involved with food. So he wants us to weaken the body and strengthen the spirit. That is why even during the sacrifice of the lamb, remember all the intestine, the
skin and the intestine. It was thrown out. It represents our flesh. So everything that we eat, it's always for a purpose and reason, and it is for an example for us. Actually, itin talaga siya. Ay, kung hindi man nag-fasting si Lord Jesus Christ ng 40 days, may pamamaraan si Sita kasi si Sita nakatune in sa mensahe ni God eh. Kaya si Sita ay akyat baba sa langit eh. Ibig sabihin, nakatune in mismo sa Sita kaya alam niya mangyayari. Kung hindi na may pamamaraan sa Sita na para to si Tapos ako, natin exercise. Ang sabi kasi, though he is God, but he did not, hindi niya inarin, he did not, ano ba sa, Equally. took equally with God. So, he took the human flesh, sabi niya. So, kumbaga dun sa verse na yun, sabi niya, bagamat siya ay Diyos, hindi niya inangkin ang pagiging Diyos at hindi siya nakipantay sa Diyos. Inangkin niya yung katawan ng pagiging tao para mag-subject siya in total submission sa ating Panginoon, the Father in heaven. Yan nga yung dyan din yung argument why he is the only one who can surpass the law. No human could, because he's 100% human though, but he has the mind of the God. So, yun lang kaya only Jesus Christ can surpass the law. Yun yung even if he is 100% human. Kasi hindi naman nawala yung identity niya as God. So, ibig sabihin, andun pa rin yung niya, andun pa rin yung identity niya. He knows the consequence kasi nga, omnipotent o knowing pa rin siya. No, because in one of the, nung nagtanong sabi niya, kailan walang may alam ng muling pagbalik, sabi niya, unless maging ang anak ng Diyos, hindi alam ang kanyang pagbabalik. So Only during Father that, in heaven. only Father in heaven, because during that time, hindi niya nga inangkin yung pagiging Diyos. So yung part na yon hindi niya inaccept. So para sa akin kasi, everything that he had done here on earth, he did it 100% human. Kasi magiging, tayo dito, parang sa akin ito ang mangyayari ngayon, kaya niya man nagawa kasi Diyos siya. So ngayon, ang sa akin, bakit niya nagawa? Because he totally submitted unto God. He totally submitted unto the Holy Spirit. Yun yung sa akin. Kasi, sabi niya, higit pa sa nagawa ko ang kaya niyo gawin. How we can do that? Because yung Holy Spirit niya ibinigay. Because the Holy Spirit is there with you. Kaya, Okay, papasok na ako. At medyo I thought that it will continue. No? Ang question kasi, kung hindi pa nag-prayer and fasting ng ating Lord, it is possibly ba, or it will be the same result. For me, it will be the same result. Why? Because you cannot offer a perfect sacrificial lamb kung magkakasala ang ating Panginoon. That's the first thing that we have to do. We have to think. No? Kasi siya yung offer ng perfect lamb eh. Kaya definitely, mag-fasting man ang ating Lord, mag-pray man ang ating Lord, o hindi man siya mag-fasting, mag-pray, magkaroon siya temptation, definitely kailangan na i-preserve yung pagiging perfection ng ating po Panginoon. Or else, there is no such perfect offering ng ating Panginoon. Kaya ako pala nabanggit po ito, yung kung napag-usapan natin is a different topic. Later on, di-discuss po natin. If it is what is really the status of our Lord Jesus Christ, kung siya po sa lupa. Ang question ngayon, if there is fasting or without prayer, and with prayer, the same result. So what is the purpose of showing the Lord Jesus Christ? Why he need to pray? Right? Kasi, mag-pray man ako o hindi, pareho na result sa niya, I can defeat the enemy, I can defeat the devil. So my question ngayon, what is the purpose of Lord? To showing na before na nagkaroon siya ng spiritual battle, nagkaroon muna siya ng prayer and fasting. So, significant po yan. Napakalaga po yan. Kasi kung titingnan po natin, Lord, kahit hindi mo mag-pray, okay lang, panalo ka pa din eh. Bakit na kayo nag-pray? Bago ka lumaban? Yan. Yun ang pinakano kasi dyan. Yun ang ating topic ngayon. Why the Lord show us yung prayer niya before He went into the spiritual battle. Yun ang maganda kasi nabanggit natin ni Sister Dorothy. May reason. What is the reason? I have to reason why
dumaan muna ang Lord sa prayer before for the spiritual battle. Una muna to set a good example. Actually, it's not a good example, a perfect example. Now, ipinakita niya, each, every one of you will have your own personal spiritual battle. And the only thing to escape and to win that spiritual battle, kasi iba-iba yung degree natin no? Is by means of prayer. Yun ang pinakita ng Lord. Kung hindi ka mananalangin, definitely hindi mo kaya tagumpay yung spiritual battle. Because that's the only weapon para po yung ating battle sa ating buhay ay gawin po natin para manalo tayo. Let us remember, sa bawat araw na sa tumatasan, in every day, there is always a spiritual battle. For me and my wife, we believe that anything that happened to your physical, it is connected with the spiritual. Hindi mo pwedeng i-separate yung physical sa spiritual. Because yung kasi ginagamit ng kaaway, yung kasi pinakaparang medium niya in order to harm you. Nakala mo, bakit kaya tamad ako? Ano? Siguro kasi masakit ang katawan ko, no? I'm lazy, going to every Friday because I'm tired, because I'm tired. Kala natin, yan ay physical na nangyayari, manifestation. But the back of nung nangyayari, there is a spiritual purpose, there's a spiritual reason. Kung bakit tamad ka, bakit pagka pinag-uusapan na yung word of God, wala akong interest. Parang sa akin, parang passers-by lang. Napasok dito, lalabas dito, siguro kasi baby Christian pa ako. But that is a spiritual battle. Lahat ng bagay na akala natin na nangyayari sa mundo ito, akala natin it is because of the yung lang system and pattern na natin mundo. But we never know that it's all related to spiritual. And in order to win that kind of battle every day, kinakailangan na may prayer tayo. Kaya nga, a Christian without a prayer life, it is a Christian. Ano na po yan? So, napakalit ko ng problema na ma-magnify po natin. Kasi hindi niya makita. Sabi ko kasi ipukwento ko yan. Just to give you a simple testimony. Nung kami po ay nagkaroon po ng group of deacons and elders. Iba-iba. Deacons o elder man yan sa evangelism, sa education, sa kung saan pa man din. And of course, there is a prayer intercessor. May deacon po kami doon. Among all those, I remember it is seven values of deacons and elders. They decided na i-throw yung head pastor. All of them. Voting majority, we have to replace our pastor. Yun ang pinakandila. Why? There's something wrong with our pastor. But there's only one guy that stands in the middle. That's how we wait. Let us pray. Let us ask God. Let us first, what is God will reveal to us? And who is that God? The intercessor. The intercessor. You see, look at how the intercessor natingnan niya yung lahat ng bagay. Napakalaking perspective niya. No? Bakit ganito nangyayari sa buhay ko? It seems there is nothing changed in my life. Kasi bakit? Kulang ka sa prayer. Pag everything that happened to you, kung talaga sa nananalangin ka, you will see a wider view. Lord, nangyayari sa akin ito kasi tinuturuan mo ko. Nangyayari na ito bagay because you have something for me na mas magandang magiging resulta. See, look at the way the prayer warrior see everything. Kesa doon sa mga normal na Christian lang. Kaya nga lagi natin sinasabi that the prayer is the backbone of the church. Pero yung sometimes yung pagiging backbone na lagi natin nadidinig, we don't understand what is really the backbone. Alam natin, may backbone sa likod, which is a medical term, yan yung mahalaga. Pero in spiritual explanation, we don't know what is this backbone. That is your weapon. No? Pag dumating sa punto na talagang hinang-hina ka na, that is your weapon, prayer. Sabi nga, the only thing that can surpass the big problem, it is only in you. When you started bowing and praying to God, immediately something happened. Not only immediate sa situation mo, but your character changes. Hindi mo alam na babago yung character ko natin. Kaya makikita natin kung sino yung Christian dito. That's the number one. Because there is a spiritual battle and the Lord Jesus Christ teaching us, you have to have a strong prayer life. Kasi yun ang magiging weapon natin. Pangalawa po, ang prayer po is bringing yourself
into a spiritual realm. Kasi, in your spiritual battle, when you try to battle the devil in this physical world, 100% hindi ka mananalo. 100%. Why? Because he is the master of this world. Kaya ginagawa mo, pilit mong sinusolve ang problema mo by your own knowledge, by your own experience, by your own reasoning, by your own, in everything. Kala mo sa mundo ito mananalo ka. No, maaaring temporary, okay. But later, makikita mo may problema ko tayo. Kaya sabi ko sa inyo, halimbawa, yung sa naghanap tayo ng part-time, no? Sometimes nagpugulat ka, why it is not continuous? Meron sa loob ng silinggo, meron sa pinakano, kasi nga, hindi natin ginagawa yung pattern to sa spiritual world. No? Hindi natin ginagawa na yung ating prayer na katulad ng declaration. Yan maganda kasi dyan eh. Why kasi? Ang enemy kasi, ito yung kanyang strong ground. It is word. Because he is the ruler and principalities ng air dito. Kaya pag nilalaban mo dito, kaya hindi matatalo ka. But if you bring your enemy in your own battlefield, in your own field, tingnan natin kung sino mas malakas ngayon. So you have to bring Satan or the devil in your life into the spiritual world. Pagdating sa spiritual world yan, wala nang alam si Satan. Bakit? Kasi you're not fighting now with yourself. You are fighting now with the angels. Yun ang gusto ng angel eh. Dahil mo dito yan, bubugbugin namin sa spiritual world yan. Ang problema, ayaw mo dalhin. Bakit? Kasi weak ang ating prayer life. Kaya hindi mo siya madala doon, kaya wala kang kakayanan, nadali yung kalaban mo doon sa spiritual world. Dapat po dinadala natin siya doon. Kasi once na dinala po natin doon, pwede ka nang manahimik. Habang nananahimik ka, habang nagsasaya ka, habang meron kang doon, yung kaaway mo, na lagi kang binibigyan ng sama ng loob, binubugbog niya sa spiritual world na mga angel na atin. That's the second reason. Ang pangatlo po, ang sabi na sa Ephesians chapter 6 verse 12, very famous, no? As for we did not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. So hindi ka nakikipag-battle doon. And even those people that keep hurting you, hindi sila kaaway mo. That spirit, the devil spirit that from your enemy, yun ang kaaway mo. Kaya huwag mo awayin yung mga kaibigan mo na ginagamit ang kaaway. Dalhin mo sa spiritual world at doon mo bakbakin ko yan. Ang sabi nga po ng ano yung tanong, yung sinakapanood ko ng movie na yung prayer room. Diba? Sabi niya, this will be my battleground. Hindi sa labas. Kaya every time may problema siya pumapasok sa prayer room. Bakit? Kasi yun ang battleground niya eh. Tatalin ko dito yung kaaway upang sa ganun wala siyang lakas. I have the full authority to trample the enemy. When the Lord or when the Bible declares that you have the authority to trample the enemy under your feet, doesn't mean that you have to bring it here. You have to bring it in the spiritual world upang sa ganun magawa ko natin yung mga bagay na yun. That is the second reason. Pangatlo po, pinakamuli po, prayer made everything possible. Amen. That's it ba? Mga imposible, no? Meron kang sakit. Nakatulad naman natin. That is impossible na sinasabi ng doktor. If you try to bring that in prayer sa panalangin po natin, everything become possible. Ganun kasi pinili natin Panginoon. It's a matter of prayer. No, upang sa lahat po ng bagay, ipakita natin. We've been witnessing for so many times kami mag-asawa for those sicknesses na talaga naman po malignan, for those sicknesses na they need operation, for those sicknesses na talaga naman almost dying na po yan. And yet God show us how this divine healing experienced by these people. Why? Because of us, we have the authority, we have the position? No. Because of prayer. This is what we're doing. We are battling everything by means of prayer. Kaya sabi natin, everything become possible when you do it in prayer. So napakalaga ng prayer. Kung titingnan po natin yung tatlong binanggit po natin, spiritual battle, in spiritual realm, at muli-muli po, it's impossible. The question is, lagi natin napapakita. We always listen the power of prayer. But the problem is, we do lack of exercising our prayer.
nagkakaroon lang tayo ng pakikinig na passing. Hindi natin alam that we have weapons in our hands. Na the powerful weapons na sa kamay po natin, it is not the nuclear bomb, it is not the atomic bomb, but it is the prayer from God. Yun ang hawak natin. That every time that we experience problem, just kneel down or just ask God in your prayer, and definitely can be answered this thing. So let us practice sa lahat ng situation before we practice with ating knowledge, with ating experience, but let us first go in our room, pray, at nakikita po ninyo ang resulta po. Napakaganda sa bawat. Yan po, God bless po sa inyo. Then yung papasok na nabanggit na nakaraan na tayo ang nagibigkas ang kapa ni Michael Arcangel at si Sita. Tayo nagibigkas ang kapa. Now, madali manalo si Sita kung wala tayo pag-play, wala tayo pag-play. So, yun ang pinaka-the best na ano kaya. Sa aking patotoo, sa nakaraang linggo, nakaranas ako ng panakit ng balakang sa buto eh. Bago po patayo ko, hindi na ako matayo eh. Parang nalamig ang bana, no? Tapos gumagapang yung sakit sa buto. Tapos hindi ko muna pinag-pray dahil nawala sa iyo mag-pray. Tapos, yun, pinarinayin sa atin ng spiritual man natin. So, makita ng Holy Spirit, pinapag dito, at sinagawa ko yung prayer. Tapos natanong ko na sa sarili ko, man, nakakalimutan mo ng prayer, nang may karamdaman ka. So, pray tayo ng hapon, pray tayo ng gabi, hanggang sa madaling araw, pinag-pray ko. Lord, within 24 hours, maalis yung sakit ng dito. Dapat naalis yung pagpasok. Now, ito naman, napos ako about sa pagkain natin ng kubos. Uminom ko ng chai, isang ano lang, segundo lang, pagtutubig, magsusuka ka. Napatakbo ako ng CR, hindi nakasuka ko. Habang sumusuka ko, babanggit ako ng prayer. Hanggang sa pagbalik ko ng room, wala. Naging neutral na ulit ang pagkakaroon ng tiyan ko. So, parang sa prayer. Mas maganda ko yung sinasabi niya, i-declare natin. Yung kasi pagbibigyan pagtitiwala kay ang pinaka-best. I-dagdag ko lang po. Sa tanong kasi kanina, what if? Ang sa akin kasi hindi siya what if. What is what may sana kung sa akin. Kasi kung what if, binibigyan mo siya ng question or question mo, binibigyan mo ng pagdududa, yung ginawa ng Panginoon, ginawa na niya yan, nasa nakasulat na yan, hindi na siya na yun, yun na yun. So ang magiging ano lang sa akin is, ano ang maaaring yung magiging good, di ba, yun is naging example na yun eh, sa pagiging kung paano tayo naman na maging mananampalataya, na yun, maging ganun tayo dapat maging yung pag-prayer and fasting niya. So, yung question kasi kanina is, kaya mahirap sagutin is, what if kasi? So, hindi ko siya, wala sa akin kasi yung, ano kaya yung mangyari, o siguro, hindi ko kasi inano yung mga siguro, or yung what if kung patungkol dun sa Bible. So, ang nagiging ano ko lang dyan, is, nagiging example lang siya, o ano yung magiging yung pananaw o magiging example ng bagay na ito na ginawa ng Panginoon. Yun po ang pagkakaunawa ko sa ganun. Ako din lang. Natuwa ako ngayon kasi kanina umaga ako pag binabasa ko na scripture na kasi may sinasabing prayer cannot change God's heart. It is only our heart is being changed when we are praying, which is true. But at the same time, yun talaga yung pinakawakan ko. Sabi ni Pastora, we can bargain to God. Kasi we know our authority and God is beloved. Gusto ko lang, ito, dinagdag niya pa talaga na tama talaga yung stand ko. If you have the innermost faith, na kaya mong, kasi sabi nila, ang Diyos pa, nakaset na lahat ng law. Hindi niya pwedeng baliin yung law niya. It's true, He cannot bend His law, but He could give provisions. Lahat ng provisions ibinigay niya sa atin. Yun yung gusto kong ipaintindi na although there is a law, but God always made provision. And that big provision is He made us redeemable. We are here and we have eternal life because He gave us the provision of eternal life through Jesus Christ. At yung pang isa pa na,
sasabihin na, do you think God will defy gravity? Of course, God defy gravity if He wanted to. Yun lang yung pangahawakan ko kasi nga, binuhay niya na si Lazarus 3 days dead na. Medically, naaagnas na yan, hindi na talaga yan pwede mabuhay. But because God is God, He is omnipotent, His power is, yun kasi we people, we tend to look at God as sa mga pag-aralan natin dito na it's really enlightenment, nakakatuwa kasi nabibigay ng ating mga pastor yung words na, at saka yung enlightenment, at saka yung knowledge and wisdom na dapat natin mahawakan. When we are in a situation, kung yung binabara yung ating paniniwala, so we are equipped because when they said na, why God can defy gravity? Of course He can defy gravity. Whatever He creates, He can destroy. We are just specks in this world. Ano lang tayo, even the universe cannot even fathom God. He's holding it in His hands. Kasi we humans, we tend to make our God mind as finite as we are. While His knowledge and His wisdom, the full magnitude of it, hindi natin kayang i-fathom. Kaya nakakatawa itong ano na to. Kasi na-justify na talaga yung ano ko kanina. Kasi kanina ko pa binabattle to. Tapos yung pala, ito pala yung revelation ni Lord sa amin. So, praise God. Amen. Pastor, I want to the reason of fasting, because while we are in this world, especially as human, the devil really wants to distract us from the divine language. The divine language is the word of God. So, we need, God gave us an example to do fasting. One of the reasons of the fasting is to shut the voice of the world. And through the Holy Spirit, when we do fasting and prayer, our soul will connect with the Holy Spirit, and through the Holy Spirit will connect us to the divine language. So that's for us to listen to the real voice, to the real divine language. Because the devil will try to distract us, putting a lot of sounds and noise with problem, money problem, sickness problem, outside entertainment problem, work problem, overtime problem, all this. So when we put ourselves into fasting, weakening the body, the flesh will strengthen our spirit. When our spirit are very strengthened, there is a very strong divine empowering us to help us to connect with the divine language, because this divine language is our authority, which is the sword that will fight against the darkness and trample the enemy down. Without putting ourselves into fasting and prayer, which voice are we actually listening? There are so many sounds nowadays, but putting ourselves in prayer and divine fasting will connect us to the divine language, and then we will know our authority, and we will know how to use this word to fight against the enemy. So God, Jesus, will give us this example for us for this generation. Agree. Brother Mike. Mas, I stand corrected. Di ba sabi ko kanina, iba yung atake. Pero ngayon, from Matthew 4, 1 to 11, state na in order to win the battle, binigay niya tayo ng pattern or blueprint. Hindi, para mo-win ka ng battle, you have to fast, you have to pray, and assume na nakikipag-usap sa kay God, yun sabi, acquiring knowledge or sa atin, reading the Bible. So, yun, binigay niya tayo ng pattern. Ito yung pattern. Gusto mong manalo, ito yung sample. Diba? Parang ganun na po. Tama ko yun. Yun ang actual pinaka-summary to give us the pattern how to win the spiritual battle. So, Kaya, sorry. sige. Kaya kaninang umaga, tayo na naman pray and fasting ko. So pagpasok ko ng work, bigyan dumating yung mga nakakabit ng mga wire. O sa bagong connection, mga detector eh. Mamaya sa AI na yung kinakabit eh. Sa Lord, doon na magpipis sa nakasulog ko na makakita. Doon sila magpipis eh.
Then naway ko na makapag-prayer ko na wala kakasagapan. So, sa time na yun, time to time kasi ang prayer ko wala yung tao, inaalis ni God yung tao, inililipat dito sa kabila. So nakapag-pray ako sa sulok na kung saan ako natatago mag-pray. So, on the spot kung ano yung inusap kasi natin, kasi alam ni God nilalaman ng puso na. Yun ang tutupin talaga ng Holy Spirit. Kaya ngayon, matulog pa hanggang hapon yun. So, pero hapon din yung gumagawa rin sa ano. Pero tagumpay nakapag-pray tayo. So, praise God, no? Ang style po kasi namin ni Pastor Bernard when we are teaching, talagang kinokontra namin yung isa't isa. Para makita namin kung ano na yung stand ng mga kapatiran. So, I'm really happy to see Yes, nandoon talaga yung faith natin sa ating Panginoon Kristo. Actually, yung mga anak namin, pag sila narinig yung magtanong, matindi ba? Matindi ba? Bakit kailangan pang merong 3 o 4 good and evil sa loob ng ano? So, may mga questions silang ganyan, no? So, indeed, napaka-powerful ng prayer and fasting. Kung makikita natin, when we pray and fast, the battle already belongs to God. Makita natin yan, example ni Daniel. When he prayed, the answer is immediate. The first day na nag-pray siya, the answer is immediate. Andun na yung sagot. But, sabi ni Pastor, the battle is in the spiritual realm. So, yung delivery ni Gabriel, no, si Gabriel ang maghahatid ng sagot, no? The delivery of the answered prayer is being hindered by the Prince of Persia, sabi niya ganyan. So, nagkaroon ng battle doon. Ang ginawa, humingi ng tulong si Gabriel kay Michael. Si Michael kasi sa si Gabriel sa communication, sa delivery. Yun ang niya. Si Michael sa battle siya. So, siya yung nakipag-battle doon para makadiretso si Gabriel sa pagbigay ng sagot. So, ganun tayo. Kaya ako, when I pray, the same as our message last Friday, the prayer of faith. So, when I pray, I just pray once. Kunwari, pastora, nabasa namin, no? Kaya pastor, o kaya mga kapatid, pag-pray ko kami, gagawin. Immediate, pagka ginanon ko na yung cellphone ko, nabasa ko, prayer request, prayer of faith. And then, alam ko na yan, sabi ko, angels take the battle. Kahit po everyday sa mga anak namin, I charge the angel for my children to be watched over. Nothing can harm them in Jesus' name. I-charge natin sila kasi we are above the angels eh. Kasi nagkakamali tayo, gusto natin maging angel. We are more than them. So we have to charge them. Every day, I am charging angels to watch over my children. Guardian angels. No, marami, hindi lang one. Guardian angels in every side ng kanilang sa sasakyan nila, kung ano man ginagawa nila. Lagi namin yan sinacharge every day ni Pastor Bernard. So pagka nag-pray kami, Lord, I am charging the angels to deliver the answer right now. Yun yung namin, kaya kaya pagka meron kaming magre-reply, Pastora, ganito na po yung nangyari, Pastor, ganito, o kaya yung mga kapatid, ilalagay nila. Tuwang-tuwa talaga kami, sabi ko, Lord, indeed, talagang may kapangyarihan sa pananamin. Imagine mo yung minsan hindi niya ginawa, hindi niya sinagot yung prayer for that specific person kasi kaya nga hindi makapag-pray yung tao kasi alam niya kung ano yung ginagawa niya sa buhay niya, di ba? But then because of you, na ipinagpapray mo siya, nagkakaroon ng ang Lord, parang nagliliway siya. O sige, pagpalain natin anak because of your prayer. Kaya, totoo yun na kapag bargain tayo sa Panginoon, hindi natin binabago ang kaisipan ng Diyos. No? Kasi yung sinasabi nila na hindi daw tao ang Diyos na pwedeng magpabago-bago ng isip. No? Ito yung pinaka-ultimate plan niya kasi. Yun yung sinasabi niya. Yung ultimate plan niya, hindi niya babaguhin nun. Pero yung para sa'yo, can change. Kasi ang dami na example di ba? Si Moses lang, si Abraham lang, nakipag-bargain sa Panginoon.
bargain sa Panginoon. Ang dami. Tapos yung sinasabi ni Ate Rona na, yeah, you can command even the air, even the rain, di ba? Meron pa nga doon, anong battle yun? Nung nag-pray siya, sabi niya, sun, stand still. Hindi talaga bumaba ang araw. Talaga nag-stand still. Yun ang pinakamahabang araw na hanggang nagbabagal sila. The sun stood still. No? So may mga ganung pagkakataon. Yung tubig, magdi-depart. Kung pag-usapan mo ang science, imposible. But because He created it. He created it. He is outside the creation. So, He is outside creation kasi ang nangyayari, nilalagay nila ang God in the creation. God is outside creation eh. Bakit ba? Kung ang Diyos niyo maliit ang amin, napakalaki. Yun yung mistake talaga nito. Because we tend to look at God as who we are. Yun ang pinaka-mistake talaga natin. Kaya ang nangyayari, we limit our God in our life. The same thing na lahat ng capabilities and authority na meron siya. Although portion of it, binigay niya sa atin. And we still don't claim it. And then after that, we blame God. Tapos yung iba naman, ang sasabihin pa, kasi consequence siya ng kanyang action. Yes, it's true. There is consequence in every action. However, ang ano kasi dyan is, when God say it be, it will be. Hindi man pwede na, kaya nga, kung tutusin yung law ng pagkakasala natin, is already, hindi na yung dapat magkaroon ng provision. But God loves us so much, He gave us provision through Lord Jesus Christ. Even though there is laws has been set, there is always provisions for us. Yun lang yung gusto kong emphasize na hindi mo pwede sabihin na hindi gumagawa ang Panginoon natin. Di ba yung song na heavens, yung tinanong mo pa na heaven can hold Jesus, God doesn't hold us in heaven. Kaya He brought us heavens down. Yung provision ng Panginoon talaga ang natin. And He gave us all the epistles of the Bible for us to walk in that Christ-like road so we can fulfill. And yung napag-usapan din natin, yung working in our salvation after we are saved. Kasi we cannot just be saved and do nothing because once we are saved, we have to work hanggang nabubuhay ka. Na you have to live in a Christ-like living para makuha mo yung citizenship mo in heaven. Hindi naman sinabi na you are working for your salvation because you have to do the works. No. The works has been done by our Lord Jesus Christ, but as human and as a believer, kailangan natin i-work out din natin yung mga ibinigay niya sa atin na panuntunan on how we please God the Father. So, problema ng tao, ipinapasok nila yung Logic nila. Hindi, ipinapasok nila yung finite God sa kanilang infinite mind. Paano mo ilalagay yung isang Infinite God. infinite God sa finite na mo? Kumbaga, ito lang ang mo, katuloy spec lang yung kaisipan mo sa karunungan ng Panginoon. So, sabi nga, di ba, unless na ang sabi niya, kailangan daw ang lahat ng tao maniwalang may Diyos. No? At saan bang verse yun? Kalimutan ko na. Maganda yung paliwanag dun eh. Sabi niya, kailangan maniwala ang bawat isa na may Diyos muna bago mapangyari yung lahat ng bagay na naiintindihan natin ngayon sa Bible. Kasi without understanding, without accepting na may Diyos, hindi ka daw talaga makakaunawa ng salita. Kalimutan ko yung person kaya ako na binabagsan. Anyway, God is really good at we are growing in our faith. Kaya napakaganda talaga ng Bible study at saka ng prayer meeting. Ang gusto ko dito sa prayer meeting natin, hindi lang tayo pupunta only to pray. Kasi katulad nito, nakakapagkaroon tayo ng konting discussion. Actually, natuwa na ako, sabi ko, hindi ako mag-exhort. I'm not start of exhortation. And just to add something, parang again, to encourage you. Maaaring some of us, or most of us here,
nakakaranas tayo na yung keep on repeating our mistake or sins. No, as if that gusto mo pumawala sa kasalanan, pero hindi mo magawa, no, hindi mo siya matakasan. You keep on coming back. Maaaring siguro nag-decide ka na, na-stop na, but after a few months, go back again. Bumabalik ulit. Because, at tulad na sinabi natin, mali kasi yung weapon na ginagamit natin. Sa buhay natin, hindi natin alam that individually, we have a stronghold. Aminin man natin o hindi, we have a stronghold. Iba rito, hindi niya kaya pigilin yung ingat niya. Lagi na lang, marang kagad. Pero, pag gano'n ay gusto ko naman, Lord, na mawala yung init ng ulo ko. Pero it always come back. Mapipigilan ng ilang linggo, then it will come back. Yung iba naman dito, maaaring sigurong they're trying to under the slaves of money. No? Kahit na yun, talagang hinahabol talaga yung pera. So, then you decided, Lord, hindi tama ito. But again, it come back. Because that is stronghold. Stronghold yun, na just to give you a brief nung pinaka natin, that is the flesh. No? Alam ng ating flesh kung ano yung weakness natin. Kung ang weakness mo ay palabra ka, then what they will do is to build what you call it? And i-build niya parang wall, na perfect wall, yung pagsisinungaling mo. Kaya, panigarilyo, okay na nawala, yung alak nawala, ang bilis, ganun lang. But I cannot, yung pagbumura ko, hindi mawala. Akin siya doon. I'm just giving you one example. No? Hindi ko alam kung yung struggle na kausap sa akin. But the people coming back. Because during that time, the enemy is filed a lot of bricks doon sa pagsisinungaling mo, kaya napakahirap break-in. Yung iba napakadaling break-in kasi maliit ang pagkakapal, pero yung pagsisinungaling mo, napakatindi ng brick and you cannot break it easily. This is the reason why I'm saying you have to bring that Holy Spirit of Word. Kasi the only thing that can break that brick is only prayer. Hindi mo pwede na pagwa. For me, no, naniniwala po ako, hindi pa ako sa Word of God. Dahil natutuwa ka, nag-ano ka, okay, Word of God, natutuwa ka, umaawit ka, yan. Napakahirap po ibagat mo yan. The only thing that we can battle that stronghold, to completely, no, tanggalin, remove sa buhay natin yun, to completely defeat itong makasalanan na ito. Prayer lang po. And definitely, nakikita mo, magpupulap siya na parang Jericho. Completely wala sa Jericho. Magugulat ka na lang, sa wakas, I'm free with that kind of sin na dahil na nagkahan sa Prayer with humble na. Kailangan yun. Okay. So, I time check. It's already 10. So, i-distribute ko sana. So, corporate na lang. Let us close. Meron pa po ba kayong idadagdag? Concern, personal prayer. Lang naman. Ako po, parang nabigla yata yung paglabas ko sa aeroplano. Okay. Ayun ba? Sunstorm naman po nung paglabas namin. Yung makapal, yung sa Opo, doon pa lang sa aeroplano, parang, Friday yun eh. parang pagi yung labas, pero nung sabihin yung temperature, 32 naman. Sabi ko, sunstorm to. Ano po prayer niya? Yung kasi yung parang gustong lumabas yung yung sipon ko, pero kinukontra ko kasi masaya na siya. Sabi ko, Allergy na. Heal. Sino mag-close? I-testify mo yung kay Kuya, kay Kuya Rio. Kay Kuya Rio. Nag-request po si Kuya Rio ng prayer sa kanyang kapatid. Basahin mo yung Papalagay ko na ito. You will amaze for the power of the prayer. Ito. Noong Wednesday po ito, sabi ang blessed morning fast. Need ko po ng prayers for the surgery sa brother niya raw. This 1 p.m. Philippine time.
Tumutok po yung brain aneurysm niya po. Parang yung matinding aneurysm. Sabi, sana po ay successful yung operation niya. Yung pinakala. So, response ko lang, sabi ko sa kanya, blessed day po, ano pangalan ng brother ko? Sabi niya, Federico Distor po, pas nasa OR na siya ngayon, ongoing din kanya operation. At ito pinadala niya po gano'n, yung po kanyang kapatid na picture. Hindi ko, actually, I don't know what is aneurysm. I don't have any idea kung ano yung aneurysm. So, basta sabi niya may aneurysm daw po, tsaka delikado na. Sabi ko sa kanya, yung aneurysm ka tulad ng may JM ka. Yung pinag-pray natin sa Friday. So, itong prayers, kaya sabi ko sa kanya, Father in heaven, we commit to you now ang co-operation of Federico Distor for his aneurysm. You are the architect of our body, so you can heal and restore whatever damaged part of our body. Right now, I declare in Jesus' name the successful operation of Federico Distor and we normalize the function of his brain, heart, nerves, and the whole body system. Lord, thank you for being our healer. Then sumagot po siya, opo, in Jesus' name, my brother will be healed. Thank you po so much, Pastor, for the prayer. Then after na, sin-update niya ito eh. Sabi niya, update po sa operation ni Kuya Paz, na wala na po yung aneurysm, hindi na daw po makita sa CT scan. Aneurysm. Amen. Would you believe that? Hindi na po makita yung sabi. I don't know, tinawag nila CT angiogram. I don't know what CT angiogram. So yung ABM na lang yung ino-observahan. Successful yung operation at magpapahinga na lang po na siya para sa room niya. Grabe yung power ng prayer pass. Glory to God. Ang nasa hindi po makapaniwala na wala yung aneurysm. So imagine mo yung aneurysm. It's a matter of prayer. Kaya sabi, there is no such distance. Kapag ka-prayer daw kung ginamit natin. Napakalapit. Sabi ko nga, i-testify niya sa kabukas, diba? Para ma-encourage din ang mga kapatid to continually pray. Kasi ito talaga yung power natin, prayer lang talaga. Okay? So, let us exercise our power in prayer. Let us close. Sometimes there is one person here who has aneurysm and also was praying with him. No aneurysm? The one when you went to pray with her in the hospital before. Ano, pinuntahan namin siya? That's po second time po yun. First ko na-diagnose ako 2018. I was admitted on Sanad Hospital with very high blood pressure. So meron pong nag-clot sa ulo ko, yung sa may pons ko, may nag-clot. So I'm taking heparin injections for how many weeks in hospital. Ang gagawin yung clot, ano pa? Yun po, andun pa rin po siya, pero hindi na siya lumaki. Next day na siya. Nag-stay na siya. Let's Pero pray po na yung sa Lord. recent ko na check ko sa neurologist namin sa halos wala na siya. Let us also declare complete yung floor kanyang blood cell. Sister Dati, mo? Yeah, Pastor. It's because of him and Pastor Ram. Oo, glory to God po. That is why she's able to. Because she was reminded that the person who was there for her, prayed for her, spiritually fight for her in prayer, that create this miracle. Because it's very rare for someone who has aneurysm multiple times and still looks so happy and like nothing happened. Praise God and glory to God. Dagdagan natin, Pas, hindi ko maano. Naninibago ako kay Pas, walang salamin. Glory to God, isa din yung victory. Praise the Lord, praise the Lord. Yun yung yung victorious talaga tayo. Sabi nga sa akin, bumalik kami, you want another one? Hindi na ganun eh. Hindi na ganun. Gagawin si Pas eh. Oo, Ganun na lang. Pas, wala ka nang sinabi. Kaya, pakaliwanagin ang Okay, let us pray. Hallelujah. God really deserves the highest praise and adoration. Let us praise the Lord. Hallelujah. Glory to your name. Praise the Lord. Glory, Lord. You are the King of Kings. You are the Lord of Lords. You are the omnipotent God, omniscient God. You are the everlasting God. Yesterday, today, and forevermore. You are the Alpha and the Omega. Hallelujah. You are ever faithful, Lord. Hallelujah. You are God who is mighty to save. Hallelujah.
You are our stronghold, our tower, our redeemer. Hallelujah. 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 Salamat, Lord. Once again, we want to give our gratefulness, O Lord, for everything that you have done, Panginoon, in our lives. Things, Panginoon, na nakikita namin at hindi namin nakikita. We know, Panginoon, by faith. We live by faith and not by sight, O Lord God. We know that you are working behind the scene. Amen, Lord. Although, Panginoon, things seems difficult in our situation, but we believe also, Lord, that you are working behind the scene. Yes. And you are fighting for us, O Lord, in the name of Yes, Jesus. Lord. As we pray, Lord, in Jesus' name, the angels are battling in the spiritual realm, Yes, Lord, oh in God. Jesus' name. And we believe, Panginoon, that every prayer already have an answer, Lord God. Only we have to keep our faith, pray in faith, continually in our faith, as you says, to rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, because this is the will of God in Christ Jesus. Amen. Lord, as we continue in this character, in this attitude, we believe, Panginoon, that the angels are battling for us, O Lord God, in Jesus' name. And we believe, Panginoon, that you, our Jehovah Sabaoth, the Lord of hosts, is fighting for us, O Lord God. Amen, Lord. They can feel Thank you so much, God is God. for us, Lord. God. In Jesus' name. Hallelujah. Lord, we are already a winner, Panginoon. We are already a victor, O God. We are a conqueror, Panginoon. Yes, O Lord. Hallelujah. Lord, we thank you, Lord God, for all the blessing that we have received. Thank you, Lord, for all the healings that we have received. Thank you, Lord, for continually teaching us, O Lord God, continually guiding us, continually leading us, Panginoon, into the path of righteousness. Yes, O God. Lord, thank you so much for this night, Panginoon. Yes. Thank you for the exhortation. Thank you, Lord, for continually empowering our faith, O Lord God, and to be rooted in your word. Whatever happens, Panginoon, we believe that you are for us and never be against Yes, us. O Lord. Hallelujah. We declare, Panginoon, sa gabing ito, lahat ng mga nakasulat sa prayer box namin in Jesus' name Yes, are O God. already answered, O Lord. Oh, yes, Ano Lord. man, I Panginoon, agree. ang In the prayer name of na Jesus. namin, Lord, be it prayer requests, for work, for job, Yes, O Lord, God. be our provision, O Lord, in Jesus' name. Everyone Thank you so much. asking for financial provision, Lord, we believe, Panginoon, that you will provide everything, Panginoon, in our favor, in Jesus' name, Panginoon. According to His richness in Christ's glory, Panginoon, you're Yes, going to Lord. provide everything, Panginoon, in Jesus' name, O Lord. We will not be lacking of anything, Panginoon, because our God is rich, Panginoon, and He owns everything, O Lord. You can command and reconcile everything into our favor, O Lord. Be Yes, it O job, God. be it healing, O Lord, in Jesus' name. Be it documentation, O Lord, mga ikama, mga promotion, Lord. We pray, Panginoon, ikaw, Panginoon, lang siya magbibigay dito. In Jesus' name, in Jesus' name. Lord, alam ko meron mga prayer request dito para sa kanilang mga family, O Lord God, Yes, O God. pag-aayos ng kanilang mga Hallelujah. relationship, Yes, Lord. ng kanilang Glory. mga status. Lord, I pray, Panginoon, na ikaw ang sasagot ng mga Yes, O prayers, God. O Lord. We are praying right now with the prayer of faith, O Lord God, that nothing is too impossible for you to do. Amen. Everything is possible for you, Lord God. For those who believe, Panginoon. Kaya Lord, sa gating ito, we put our faith in you, not in our capability, but in your ability, Panginoon, to do things accordingly, Panginoon, to your will and to our benefit. O Lord, Yes, in O God. Jesus' name. Lord, specifically, I pray, Panginoon, sa gawain namin bukas, lahat ng mga minister, Lord, bless them, Panginoon. Let the corporate anointing be upon us all in Jesus' name, especially, Panginoon, sa aming messenger na si Dorothy. Amen, Lord. ito po, Panginoon, ang Thank you sa to your kanya. God. Let her Thank you word so be much your for words, your O God, in Amen. Jesus' name. Let the triple portion of your anointing Yes, be O God. upon her, O God. Hide her with your mighty wings, O God. No shadow of her, but only Yes, O your, God. only your
glory will Yes, Lord, will in be Jesus' manifested name. tomorrow in Jesus' name. Yes, oh God. Not her wisdom, not her knowledge, Oh, yes, but your Lord. heavenly wisdom be Yes, upon Lord, her, in O God, in Jesus' Jesus' name. Yes, Let there Lord. be boldness and sharpness in her Oh, words, yes, Panginoon, as a double-edged sword, Oh, Panginoon, yes. that will pierce every Amen. heart and every soul, Panginoon. Oh, So yes. the word will become a rhema word Oh, yes. in our lives, O God. Oh, Lord, Hallelujah. bless our service tomorrow, Panginoon, Oh, yes. including our transport ministers, O Lord God. Let the patience, let the love in what we do, Panginoon, ang siya ipagkaloob mo sa kanila in Jesus' name. I rebuke every kind of diseases in Jesus' name. Yes, oh God. Yes, Diagnosed and undiagnosed Yes, disease Lord. be gone in Jesus' name. Amen, We Lord. rebuke in Amen. Jesus' name. Hallelujah. Maging Thank you, yung sir. prayer request ni Kuya Regan, Yes, oh Lord. sinusitis, I rebuke you in Hallelujah. Yes, Jesus' oh name. God. Be In healed in the name of Jesus' name, Jesus. and be healed, Hallelujah. strong and Oh, healthy glory. living, and Hallelujah. siya magkaroon. Yes, oh Kuya Lord. Regan at lahat ng mga Thank you so much, oh kapatiran God. in Jesus' name. Oh, And I yes. declare aneurysm is already destroyed. Amen, in Lord. Jesus' name. Yes, thank you so much, oh God. Hallelujah. Glory. Hallelujah. We praise you. We just exalt you. We just trust in your mighty works, O God. Yes, oh God. And that your name is the most powerful name above all Amen, names. oh Lord. Even this name, aneurysm, has no power over you. Yes, oh God. In Jesus' name, binigay Panginoon ang lahat ng mga diabetes, lahat ng mga heart disease. In Yes, oh Jesus' God. name, Lord, Thank you so much, hallelujah, oh we Lord. break them all. Glory. In Jesus' name, Glory. hallelujah, hallelujah. Lord, we are praying for Kuya Arnold safe flight, Panginoon, Yes, oh God. na makabalik siya ng Saudi ng safe and sound, O Lord, Yes, in oh Lord. Jesus' name, at makasama po namin siya bukas sa aming gawain, O Lord, hallelujah. Lord, maraming salamat sa ginagawa mo sa iglesia nito. We pray that this Jesus, the great I Am Church, will be a vessel of the true word, O Lord God. Amen, Lord. Lord, we rebuke every falsehood in Jesus' name sa iglesia nito. Lord, every false teaching we rebuke, O Lord, in Yes, oh God. Jesus' name. Yes, Lord. We speak sound doctrine, O God, in Amen. Jesus' name. Jesus' name, Lord. Hallelujah, Amen. hallelujah. At ngayon, Panginoon, we pray, Panginoon, every evil spirit, evil oppression, Panginoon, for in every brethren na naghihinder kasi makapagpatuloy sa paglilingkod, we rebuke them all in Jesus' Yes, oh name. God. They have no Amen. power I and agree, Lord. authority Oh, over I agree, oh our God. brethren, O God, sa lahat ng miyembro ng Yes, iglesia oh nito. God. In Jesus' name, in Jesus' Thank you so name. Lord, much. I speak, Panginoon, faith, and I speak genuine faith sa bawat kapatiran. Yes, Lord. I speak commitment, Amen. faithfulness, Panginoon, sa kanilang ginagawa, O Lord, in Jesus' name. Thank you so much. Hallelujah. Lord, as we prioritize, Panginoon, yung aming mga ministry, yung aming gawain, Lord, be it, Panginoon, sa bawat puso namin na ikaw ang nasa sentro, Panginoon. Hallelujah. Ikaw lang ang siyang mag-glorify. Ikaw lang ang siyang Yes, mabigyan Lord ng Jesus. karangalan, O Lord God. Oh, yes. Yes, May we oh not God. get the glory, but all Oh, yes. belongs to you, Lord, in Yes, Jesus' name. yes. Thank you so Lalong-lalo much. na, Panginoon, maraming salamat sa mga good comments, Panginoon, na naririnig namin sa mga kapatiran, sa aming mag-asawa. Lord, we don't receive the glory, but we give it all to you, Lord God. Amen. Yes, Sapagkat, Panginoon, alam namin, ikaw ang siyang dahilan bakit kami nakakatayo, ikaw ang dahilan bakit kami nakakapagpatuloy. Lord, indeed, you are an infinite God. Amen, Lord. Nothing can measure you, Lord. Yes, Oh, yes, Lord. Nothing can compare to you, Lord. Oh, yes. Kaya Lord, everything, anuman, Panginoon, na nasa kalooban namin, na hindi na-utter ng aming mga bibig, whatever deepest desire ng aming mga puso sa ganun ito, inilalahad namin sa iyo, Lord God. Spoken and spoken prayers, Panginoon. Lord, be our answer. Yes, oh Oh, God. in Jesus' Yes. name. Lord, maraming salamat. We claim victory. We claim, Panginoon, victory sa gabi nito and victory for tomorrow's service. Amen. And we declare that we are more than conquerors. Amen. And Yes, Lord. every day, our life will be a conqueror. We will conquer Amen. Yes, each Lord. day ng aming mga buhay. Even these strongholds, we can conquer it, O Lord, in Jesus' name. Yes, Because Lord. you have set us, Panginoon, as a conqueror and a victor in Jesus' name. Lord, salamat, Panginoon, sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri,
Pasasalamat at pagsamba. Gayon din, Panginoon, pakaingatan mo ang mga uuwi pa mamaya. Let the traveling mercy be upon them as they leave this church, O God, in Jesus' name. And bless the food that we are going to partake, O Lord God. May we enjoy and may it be a food sustenance for our health, Yes. healing to our body, O God, in Jesus' name. And as we dine in, may we enjoy the sweet fellowship as we eat, O Lord, in Jesus' name. Lord, indeed, thank you so much. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Yun pala yung ano. Hindi naman namin naintindihan. Okay, God bless. Bye-bye. Glory to God. Picture ba yan? Hindi po. Ay, manaligan dito, magpipicture. Sige, mag-picture. Yeah. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Okay. Hindi na nagtatlo yan ah. Let's